dear beloved, Boss Mike Cervera. Na idulog sa PNP o sa NBI ang investigasyon sa umano'y ghost beneficiaries sa ilalim ng Senior High School Voucher Program. Ayon po yan sa DepEd. Saksi, si Ian Cruz. Ito po yung ating nabalita nung nakaraan na meron na namang nadiskubre ghost student, sa mga pribadong paaralan na ang mga kababayan pinaghihinalaan ay kagagawan na naman ito ni Sarah. Yung bang mga kababayan nasarapan sila sa milyon-milyong nakukuha nila, kinukulimbat nila, kaya ngayon eto na mga kababayan ko. Di ba? Eto na mga kababayan ko. Mukhang mabubuking na naman itong modus ni Sara Duterte nyo. Tuloy. Pinag-aaralan na ng Department of Education o DepEd na kunin ng serbisyo ng law enforcement agencies ng bansa gaya ng PNP at National Bureau of Investigation sa pag-iimbestiga sa ghost beneficiary sa Senior High School Voucher Program. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, ang investigasyon daw kasi nila sa nasabing issue hindi lang hahantong sa pagpatanggal ng pribadong paaralan sa programa. Yun ang kino-consider namin, especially to kasi usapin nga na dapat hindi lang yung pagpapatanggal lang sa kanila sa sistema ng vouchers, pati yung pahabulin sila sa asunto kung ano yung kung may talagang may kaso against them. Nadiskubre mga kababayan, ayan na, tignan ninyo mga kababayan, pansinin ninyo, nadiskubre ng DepEd na may ito na mga kababayan, nadiskubre, Bulacan 3, Pangasinan 2, Metro Manila 1, Tarlac 1, Pampanga 1, Rizal 1, ayan na, naku po, Northern Samar 1, kita nyo, Davao del Sur 1, Maguindanao 1, grabe no, ito na. Mga pangalan at reference number ng mga senior high school student ang nagamit ng 12 pribadong paaralan sa iba't ibang panig ng bansa para kumumbra ng benepisyo ng voucher program. Nako po. Baging 1,300 na ghost beneficiaries naman. Kita nyo mga kababayan, eto na. Noong panahon ni Sarah, mga kababayan, ghost beneficiary, 12,800 po na nagkakahalaga ng 245 million pesos. Grabe, no, mga kababayan ko? Di ba kapag nagkaroon lang tayo ng 5 million, pwede na eh. Kay Sarah, kita nyo, milyon-milyon, baliwala eh. Ganun po katakaw sa pera si Sarah. Tayo mga kababayan, sa totoo lang. Eto totoo, real talk mga kababayan. Bihira, na tumanda na nagkaroon ng ipon na 1 milyon. Bihira po yan. Mga kababayan, sa buong buhay niya na pagtatrabaho, bihira ho na may pera na 1 milyon na naipon. Pero kay Sarah, 1 pirma lang yon. Kita nyo mga kababayan ko, grabe. Tapos ngayon, eto, naiwan nila mga kababayan. Malamang ito yung 1,300 na naiwan. Ito yung nakasanayan. Minana kay Sarah yan. Kaya mga kababayan, tinuloy-tuloy ng mga yan. Sarap eh. Di ba? Sarap! O baka naman, advance na yan. Di ba? Yan po mga kababayan, ewan ko ba? Para mabilis, eto na. Tuloy na natin to, mas maliwanag para hindi ako mahirapang magpaliwanag sa inyo. Eto na. Sa DepEd noong panahon ni VP Sara Duterte, Ultimo SHS Voucher Program pinanggatasan, ang programang dapat sana'y tumulong sa mga estudyante, naging gatasan ng mga kurakot. At sino ang nasa itaas ng DepEd noong panahong ito? Walang iba kundi si VP Sara Duterte. Ay, grabe! Posibleng may kasabwat na taga-DepEd sa manoy pagkakaroon ng ghost beneficiaries sa Senior High School Voucher Program nito. Ayon po sa isang education official, 12 paaralan ang iniimbestigahan dahil sa nakalistang nasa programa kahit hindi sa kanila nag-aaral. Kita nyo mga kababayan ko?
12 eskwela. Yung kanina pinakita natin, mga kababayan. 12 eskwela ngayon ang iniimbestigahan. Grabe, no? Grabe talaga. Ibang klase talaga. Sinusubo yung pera. Ano kaya? Umaga niya, agahan niya pera. Pera na lang kaya kinakain yan, mga kababayan. Pera, tanghalian, pera, merienda. Merienda ayaw ng palabok, hindi daw masarap. Oy, Jollibee! Sabi ni Sarah, hindi daw masarap yung ninyo, palabok ninyo, yung pansit nyo. Wala daw kwenta. Di ba? Nako! Pero yun naka-live, mga kababayan, sabihin ba naman ni Sarah? Wala daw, hindi daw masarap yung Jollibee. Mas masarap sa'yo yung yung alin? Yung Haponesa. Yung tuloy. Ang isang estudyante na hindi naman nag-aaral doon sa private school ay nire-record nila na taga doon. That's how you get ghost beneficiaries. Sa school year 2023-2024, mahigit 12,800 ang nadiskubre ng DepEd na ghost beneficiaries. Sabi, mga kababayan, ghost beneficiary, Panahon po ni Sarah yan, voucher na di binayaran dahil, kaduda-duda, kita nyo mga kababayan, buti talaga, dumating si Anggara. Biruin nyo kung hindi, mga kababayan, 245 million ang alin, mga kababayan, nakulimbat na naman nila. Kita nyo yan? Yan po. Ilang taon si Sarah sa DepEd? Di ba nakadalawa? Sa loob ng isang taon, ilang SEM yan? Hindi ba't 4? Sa isang taon, 2 SEM. Minsan may tri-SEM. Di ba? Yan po, mga kabay, wag na. Dalhin na lang natin sa 2 SEM kada taon Baby, ilang SEM ka sa isang taon? 2? Kita nyo, sa kanya nga. Sa isang taon, 4? SEM. 2, 2 SEM. 4 na SEM pa daw siya. 4 na SEM ka na lang ba? 4 na SEM na lang siya, matatapos na. Lang na, matagal-tagal pa to. 2 SEM ka na lang? 2 SEM na lang, puro absent kasi nagkasakit tignan nyo! Basta kurakot si Sarah, tapos na. Grabe, putik na. Ay, naku! Alam niyo, sa totoo lang, parang gusto ko nang basagin tong monitor na to. Sino pa naman ang Pero alam niyo, mga kababayan, ang daming mga bata. Ang daming kabataan. Jerry Ramil naman. Pinay from PC, Raymark. Dara, BBM versus Evil. Ang dami yung mga kabataan hindi nakakapag-aral. Pero si Sarah, tignan nyo naman. Tapos kakampihan nyo yan. Sige nga po, paki-explain naman. Oo, mga kababayan ko Pero ninyo, tumingin kayo sa tabi-tabi. Maraming mga bata. Nagugutom pa nga. Pero si Sarah, putik na yan. Pansit sa Jollibee, pinintasan. Hindi mo ba alam, Sarah, na maraming Pilipino hindi nakakakain sa Jollibee? Inang-ina ka? Alam kita naman. Diba, mga kababayan ko? Sige, paliwanag nyo. Totoo yan. Marami mga bata hindi nakakakain sa Jollibee. Kahit gustong-gusto ng magulang. Bakit? Kasi nga di ba, kulang yung kita nila Pero itong si Sarah, kita nyo naman. Putik na yan, di ka pa nasarapan kasi mas masarap yung kinakain mo sa Japan. Masarap. Masarap po pagkain sa Japan Babalik ko ako dyan ulit. Di ba, mga kababayan ko? Nakalapot. Kininayaw. Sasampalin kita ng burat. Senior voucher program, kaya hindi nila binayaran ng 245 million pesos ang mga pribadong paaralan. Ngayong school year 2024-2025, mahigit 1,300 na estudyante ang nakitang ghost beneficiaries, kaya hindi rin binayaran ng DepEd ang Dapat lang, buti na lang, saludo, Anggara. Sa mga hindi pa daw naglalag, sabi ni Arnold Lopez, kukunti pa lang, wala pa siya kalahati. Eto na. 25 million pesos na voucher nila sa mga pribadong paaralan. Sa gitna ng krisis sa edukasyon,
Ganito ba ang dapat ginagawa ng DepEd? VP Sara, sagutin mo ang isyong ito. Yan, sagutin nyo, banat bay. Hindi yung walang kakwenta-kwentang mga argumento nyo kay Pangulo. Dito, eto tanong ko sa inyo, mga kababayan, buti pa tayo. Kapag kami nakikita tayong mali sa gobyerno ni Pangulo, binabatikos natin, ano? Aminin nyo. Minsan nga, di ba, nagalit pa yung karamihan sa inyo. Di ba? Galit eh. Bakit daw binabanatan yung mga best friend ni Pangulo? Merong ng problema. Kita nyo, lumabas. Eto, tingnan nyo, mga kababayan, tanong ko sa inyo. Ang mga DDS ba, binabatikos yan? Tinanong ba nila ni minsan si Sara Duterte sa mga anomalyang yan? Pagkaisipin nyo yan, mga kababayan ko. Yan po ang kaibahan. Kaibahan ng nasa tama at nasa kadiliman. Tayo mga kababayan, doon lang tayo sa tama. Nakalagay pa, pag tama, palakpakan. Pag mali, batikusin daw, banatan. Putik na yun, ito, mali, banatan nyo nga. Wala, no? Di ba? Wala, no? Syndicate na wala, no? Di ba? Boss, amo eh. Kaya nga, baka doon naman nanggagaling yung mga binabayad sa kanila. Yan po kayo sabi ko nga sa inyo mga kababayan, magkaiba ho yung totoo na makabayan sa nagsasabi na makabayan. Magkaiba po yun. Magkaiba yung totoong makabayan sa nagsasabi lang na makabayan. Marami yung nagsasabi, makabayan daw sila, pero inang-ina naman. Yung kanilang sinusuportahan, puro awatan. Diba? Mga kababayan ko. Paring Tony, mukhang late ka na. Diba? Wesley Mateo, pakibati naman, Romy Lagrana, Madcap! Yan po. Romana Mix Vlog, Ralice Carlinga, pakibati yung ating mga bisita. Si Scramble, huwag niyong kakalimutan Kecho, Noemi, Miss Au, Leo, putik na yan. Grabe, no? Ulitin natin, mga kababayan, para sa kaunawaan. Grabe ang korupsyon sa DepEd noong panahon ni VP Sara Duterte. Ultimo SHS Voucher Program pinanggatasan, ang programang dapat sana'y tumulong sa mga estudyante, naging gatasan ng mga kurakot. At sino ang nasa itaas ng DepEd noong panahong ito? Walang iba kundi si VP Sara Duterte. Kita nyo? Posibleng may kasabwat na taga-DepEd sa umano'y pagkakaroon ng ghost beneficiaries sa senior high school voucher program nito. Ayon po sa isang education official, 12 paaralan ang iniimbestigahan dahil sa nakalistang nasa programa kahit hindi sa kanila nag-aaral. Ang isang estudyante na hindi naman nag-aaral doon sa private school ay nire-record nila na taga doon. That's how you get ghost beneficiaries. Sa school year 2023-2024, mahigit 12,800 ang nadiskubre ng DepEd na ghost beneficiaries ng senior voucher program kaya hindi nila binayaran ng 245 million pesos ang mga pribadong paaralan. Ngayong school year 2024-2025, mahigit 1,300 na estudyante ang nakitang ghost beneficiaries kaya hindi rin binayaran ng DepEd ang 25 million pesos na voucher nila sa mga pribadong paaralan. Sa gitna ng krisis sa edukasyon, ganito ba ang dapat ginagawa ng DepEd? VP Sara, sagutin mo ang isyong ito. Hindi pwedeng palagpasin ang korupsyon. Correct! Hindi pwede palagpasin. Ito mga kababayan ko Ito huwag na Sir Mike, may channel ka naman. Sabi ni Marilo Valdez. Ito mga kababayan ko, ito pagkaisipin yung maigi. Ito hong ghost student, lumabas na huto na ugong-ugong noon. Di po ba? Lumabas ng ugong-ugong yan. Meron na hong nagpalabas na nag-leak, pinag-leak na ho itong issue na to nung nakaupo pa si Sara. Kaya lang mga kababayan, dahil nga nakaupo pa siya sa DepEd, hindi masyadong na imbestigahan. Tama po ba mga kababayan? Umugong na yan Umugong na yan yung mga ghost student. Umugong na yan. Diba? Kaya lang mga kababayan, napalitan. Ayun! Eto na ngayon, lumalabas na ang totoo dyan. Lumalabas na ayan buti na lang talaga si Angara magaling di ba?
Oh, yan, mga kababayan, ang binoto ninyong vice presidente nyo. Magnanakaw. Oh, di ba? Kurakot. Ha? Kita niyo? Grabe. Ito. Congress. Ito na, naku. Buti na lang, wala si Kicks TV. Ito naman, mga kababayan ko, isa pa to. Oh. Marcoleta. Bakit? May impeach ba siya? Oh, ayan, tignan nyo. Po masasabi niyo. Kong, nakita mo yung pinakita ko kanina? Ha? Oh, tignan nyo, ano sagot ni Marcoleta dyan, mga kababayan? Dahil nga merong impeachment trial si Sara Duterte. Ano sabi ni Idol Marcoleta? Idol, eto paborito kita. Ito, tignan ninyo. Pakinggan ninyo. Po masasabi niyo ron, Congressman Marcoleta. Bakit? May Ano daw masasabi nyo doon? Doon sa mga nakurakot ba? Doon sa DepEd. Ito, Kong, Dali, ulitin ko para kay Kong, Para kay Kong lang ito. Pwede takpan nyo na lang yung inyong tenga para hindi naman kayo masuya. Kong, ito po. Ano po masasabi nyo po rito? Ang tanong. Ito, Sa DepEd noong panahon ni VP Sara Duterte, Ultimo SHS Voucher Program pinanggatasan, ang programang dapat sana'y tumulong sa mga estudyante, naging gatasan ng mga kurakot. At sino ang nasa itaas ng DepEd nung panahong ito? Walang iba kundi si VP Sara Duterte. Posibleng may kasabwat na taga-DepEd sa umano'y pagkakaroon ng ghost beneficiaries sa senior high school voucher program nito. Ayon po sa isang education official, 12 paaralan ang iniimbestigahan dahil sa nakalistang nasa programa kahit hindi sa kanila nag-aaral. Ang isang estudyante na hindi naman nag-aaral doon sa private school ay nire-record nila na taga doon. kita nyo? That's how you get ghost beneficiaries. So school year 2023-2024, magit 12,800 ang nadiskubre ng DepEd na ghost beneficiaries ng senior voucher program kaya hindi nila binayaran ng 245 million pesos ang mga pribadong paaralan. Ngayong school year 2024-2025, mahigit 1,300 na estudyante ang nakitang ghost beneficiaries kaya hindi rin binayaran ng DepEd ang 25 million pesos na voucher nila sa mga pribadong paaralan. Sa gitna ng krisis sa edukasyon, ganito ba ang dapat ginagawa ng DepEd? VP Sara, sagutin mo ang isyong ito. Hindi Correct. pwedeng palagpasin ang korupsyon. Eto na, Marcoleta. Sagutin mo nga ito. Pasok. Congress. Ano daw masasabi nyo ron? Ano kaya masasabi ni Idol? Idol, ano masasabi mo ron? Po masasabi niyo ron, Congressman Marcoleta. Bakit? May impeach ba siya? Hindi. Ayaw ma-impeach eh. Sige, bakit? Impeach na siya. Oo, Ibig sa mo sabihin, Kongreso. ang Sa ibig Senado mo po. sabihin, sa Senado, Opo. ibig mo sabihin, makukonvict siya? Hindi, assuming Paano sila nakakasiguro na makukonvict nila? Kaya ako, hindi ako bumoto ron eh. Kita nyo? Sapagkat unang-una, alam ko wala namang batayan yun eh. Party ako nung kanilang Wala daw batayan yung baliwala kay Kong Marcoleta. Idol ko yan. Baliwala kung mangurakot si Sara sa DepEd. Baliwala sa kanya kung gamitin niya, mga kababayan, ang pamilya ng chicherya. Ganun po siya. Baliwala sa idol ko yan, mga kababayan. Nasisilaw na yung aking mata. Mga kababayan ko! Yung idol ko! Baliwala sa kanya kahit na ubusin pa ni Sara ang kaban ng bayan. Yan po ang katotohanan. Tuloy. Sorry. Doon sa Kung eto, sinasabi ko sa'yo, baka banatan mo ko pag naimbita ako sa TRICOM. Ulitin ko lang sa'yo, ulitin ko lang. Tanong ko, hindi ka namin naringgan kahit minsan na tinuligsa itong kanyang kalokohan. Ang tinutukoy ko si Sara. Ni minsan po ba narinig nyo na to, idol ko? Na tinuligsa niya si Sara Duterte sa mga irregularidad na mga mga tulad niyan. Mga ghost student, mga pangalan ng chicherya, kahit magtanong lang. Kung, yun lang naman. Tanong ko lang ano na? Kaya tuloy sabi ni Miss Au, laglag ka na raw. Sabi nila dito, parang ayaw nila sa'yo. Hindi ko siya
Hoy, liliwanagin ko lang ha. Pwede ba? Baka magbago isip nyo, boto nyo yan. Tuloy! Tawag lang confidential funds. Bakit naman sa dami ng mga hensya ng ating pamahalaan, Ayan, pakinggan po ninyo to ha. Itong dahilan na parang bata lang. Ito po yan mga kababayan. Dahilan ng idol ko, dahilan katwiran na parang bata lang. At tignan ninyo. Kasi yung kanyang katwiran, yun lang yung naunawaan ng kanilang taga-suporta pakinggan po ninyo. Ano sabi ng katwiran? Opo, Timmy Rivera, thank you naman. Oo. Shout out to Jay and Mark from Montreal. Oo. Shout out po. Tuloy. sa tinatawag nilang confidential funds. Bakit naman sa dami ng mga hensya ng ating pamahalaan, Sister L, Lakay Romel, nakita ko there are about 400 agencies of government who are beneficiaries of confidential funds. And were also notified by the Commission on Audit to submit some reports in order to comply with some requirements. Okay. Bakit lang tinarget mo ang OBP, Sister L? Mali ka dyan! Alam mo, idol kita pero di ako sang-ayon dyan. Parang gusto ni Marcoleta dahil nakita yung irregularidad sa paggastos ng confidential fund ni Sara, mga kababayan, dapat lahat daw. Hindi ho ganun pwede. Hindi naman pwedeng ganun kapag may kasalanan yung isa, kasalanan na ng lahat. Magkakaiba yan. Ito naman si Kong Parang sinasabi mo, bakit? Bat? Naging paniki ka. Parang yung anak ninyo, mga kababayan, kapag kainutusan nyo, bat ako? Bat ako lang? Bat ako? Bat ako lang? Di ba mga kababayan? Nagiging paniki. Yung katwiran na ganyan Marcoleta, parang yung, parang yung mga anak nating maliliit na kapag inutusan mo, ba't ako? Ba't ako yan? Ba't ako lang? Mami, ba't ako lang? Ba't ako lang? Ba't ako lang? Ba't ako lang? Puro ganun Kung yung katwiran na ganun, hindi pwede. Si Sara nakakitaan Gusto mo. Parang ganito uli. Kita nyo. Sisimplihan ko. Parang gusto sabihin ni Marcoleta ganito nawala yung barya nyo sa dilim. Gusto niya hanapin sa liwanag Kita nyo mga kababayan na katwiran yan. Alam nyo po ba yon? Nawalan kayo doon. Saan? Sa madilim. Ngayon naghahanap kayo. Saan? Sa maliwanag. Doon sa dilim na wala Doon kayo maghanap, Marcoleta. Nando doon si Sara nagtatago sa dilim. Sa dilim ng kasamaan. Ganon. Kininayo. Diba, no? Grabe, no? Grabe. Sabi ko nga sa inyo Dati talagang idol ko naman ito. Kaya lang, mukhang nilamon na ni Digong ito. Oo. Alam mo, minsan, yung pagiging panatiko, Marcoleta, idol, nako, yan ang sisira sa'yo. Opo, yan ang sisira sa'yo. Hindi ko pa pwede kong sabihin at saka ni Ka Romel na bakit ka naman ganyan? Paano natin mapapatunayan ang ginagawa natin ay talagang para sa kinabukasan ng ating bansa? Magsusuri pala tayo ng kaayusan ng paggamit ng confidential funds. 400 ito bakit naman ito lang ang tinarget mo? Hindi ka ba namumulitikan yan? Yan naman huwag na kayo pumasok sa politika. Kung lahat na lang ng katwiran, pamumulitika. Di po ba mga kababayan, lagi na lang ganon. Kapag sila, mga kababayan, naimbestigahan, nasilipan, pamumulitika na lagi tawag nila. Huwag na ho kayong mamulitika. Huwag na ho kayong pumasok sa politika, ibig ko sabihin. Ano po? Huwag na kayong pumasok sa politika. Kung sa tuwing kayo, bubuko, madadali, masisilip, makikita, na merong mga kung ano-ano. Diba? Diba? Yan ang sinasabi ko. Tapos ayaw nyong maimbestigahan. Tapos kapag inimbestigahan kayo, sasabihin nyo, pinipersonal kayo, pinopolitika lang kayo. Lumang-luma na yan kung yung mga ganyang katwiran. Gas-gas na yan Oo. Hindi ba dapat mas gusto mong malaman
na naunahin si Sara, na kung saan niya dinala yung pera, bakit nagkaroon ng Mary Grace Piatos. Yan ang gustong marinig ng taong bayan sa'yo. Hindi yung kung ano-ano. Dito ba mga kababayan ko? Putik na yan eh. Ganun po dapat. Di ba? Eto na. Para naman, sisingit ko lang. Walang yan mga kababayan, pakinggan nyo ko. Pakinggan nyo ko kung may punto o wala. Tayo mga kababayan, hahanap tayo ng trabaho, requirements natin, pupunta ng abroad o samang kumpanya, kailangan ng NBI clearance. Para mga kababayan? Para makita kung may record ka. Di po ba? Hindi, syempre kailangan. Wala kang record, nag-a-apply ka eh. Apply ka sa abroad, apply ka dito sa Pilipinas sa mga kumpanya. Di ba? Hinahanapan ka ng NBI clearance. Pero mga kababayan, yung mga DDS, alam nyo? Kung gaano katanga? Ha? Sila hinahanapan ng NBI clearance para makita na malinis sila, pero yung niluluklok nila at binoboto nila, puro mga magnanakaw at karamihan nakakulong pa, may kaso pa. Tulad ni Kibuloy, mga kababayan, kita nyo. Diba? Mga kababayan ko, si Robin, ex-convict. Diba? Yan po mga kababayan eh. At marami pang iba. Diba? Kita nyo? Puta, kayo nga hinahanapan na malinis kayo tapos bumoboto kayo ng kriminal. Nakampating kayo talaga. Nasa na mga utak ninyo? Nasa puwet. Diba? Naknampating kayo talaga Ganyan sila katindi mga kababayan mag-isip. Hindi nila naiisip. Puta, pipila sila na kay haba-haba. Halos maghapon kayo sa NBI, nakapila. Pinapahirapan kayo, reklamo pa kayo, di ba? Pero binuboto nyo mga kriminal, mga umiyot. Di ba? Mga kababayan, nakampating kayo. So mga kababayan, tapusin ko na to. Ayoko lang magtampo tong idol ko. Baka mamaya kung ano pa masabi ko rito. Idol, magagalit na naman si Kicks TV Mag-PPM naman yun Di ba? Ganun lang katindi. So mga kababayan ko, maraming salamat sa pagsama. Sa mga hindi pa nakakapag-like, share, and subscribe mga kababayan, magti-10,000 subscriber na tayo. Baka naman po baka sabihin nyo, bakit 10,000 sinasabi, Boss Mike? 200,000 na, mahigit. Walang kwenta yung 200,000 kasi mga kababayan, gusto natin ipakita sa mga yan na kaya nating habulin yung kanilang pinagmamalaking subscriber. Partida natin, less 200,000. Yun po yan. Kaya mga kababayan ko, huwag nyo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Our beloved Boss Mike!